At yung ating pong Bible Sunday ay next Sunday pa. Pero I just want to start this message about the Word of God. At ito ay two parts. So gusto ko pong umpisahan yung first part niya. I would like to invite everyone to stand with me and open his or her Bible or your Bible to Matthew chapter 4. Matthew chapter 4, beginning verse 1 and down to verse 4. All right. If you are there, would you say aloud, Amen? All right. Matthew chapter 4, verses 1 to 4. Ganito po yung sabi ng banal na kasulatan. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Pwede bang sabayan ninyo ako doon sa sinabi niya, no, sa verse 4, no? Okay? But he answered and said, It is written, together, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Lord, thank you for your word this morning. We ask you to nourish us. We ask you to strengthen us. We ask you to change our lives because your word is alive and powerful, and we have faith in it that it will change our lives for the better. May we glorify you in listening to your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay maupo na. Marami pong salamat. Yung verse 4 po, na nagsabing, Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa Tagalog po, ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay o sa physical food, subalit sabi niya sa pamagitan ng kanyang mga salita na nanggagaling o lumalabas sa mismong bibig ng ating Diyos. Ito pong verse na ito ay nagtuturo po sa atin na ang tao po ay both physical and spiritual being. Hindi lamang po katawan, hindi lamang po physical ang tao, kundi may bahagi po sa kanya na spirit. Okay? Spiritual din po yung tao, hindi lamang sa physical. Most men, including Christians, who are supposed to be spiritual, give more attention and care for the physical. Kahit tayo ay physical and spiritual being, mas binibigyan po natin ng pansin yung physical natin at kadalasan kinaliligtaan natin yung kalahating bahagi po ng ating pong pagkatao. Why? Sapagkat po we live in a material world. Yun po yung unang dahilan. At we respond to the visible and tangible. Yung nahahawakan, yung nakikita, yun ang doon tayo nagre-respond. We interact sa isang world or sphere or dimension where we gratify our senses, like yung sense of taste natin, sense of hearing, sense of smell, and feel or touch. Yun po yung ating pong interaction because we live in a material world. And that is understandable, no? Kung pag-uusapan po natin yung mga unsaved, kapag they are natural beings and wala silang spiritual life. Pero tayong mga mananampalataya, dapat po ay binibigyan din natin ng pansin yung spiritual part natin. Kaya lang ang problema, we forget the spiritual life in us. Today, gusto ko pong pag-usapan po natin yung physical at saka i-translate po natin to the spiritual regarding the Word of God. Sapagkat we live
as we should not only by physical food, but by every spiritual food that proceeds from the very mouth of God. Tandaan po natin, ang Bible po, it does not only contain the Word of God, but it is the very Word of God. Nanggaling po sa Diyos ang mga salitang pinag-uusapan po natin. Hindi po ordinaryong aklat ang ating pong hinahawakan, ang ating pong pinag-uusapan every Sunday. So, matama po kayong makinig sapagkat napakahalaga po ng ating pong pag-usapan. Ang first part po ng ating pong message, the Word of God as food. The Word of God, ang salita ng Diyos bilang pagkain. Pagka po ikaw ay gutom, you do something for your hunger. Tama, mga kapatid? Pagka nagugutom ang tao, gagawa siya ng paraan para maibsan o maalis yung kanyang pagkagutom. May mga tao na sila po ay gutom at gustong kumain, but there's scarcity of food. Kung hindi man wala ko, konti lang yung pagkain. Gustong kumain pero walang pagkain. Malaking problema yon. Katulad ng ibang lugar sa mundo, may mga taong gutom sapagkat gusto nilang kumain pero wala silang makain. And on the other hand, other people have plenty of food. Marami naman silang pagkain, but they do not have the appetite to eat. May pagkain, pero hindi sila makakain sapagkat sa mga ilang dahilan. May sakit siguro, walang panlasa, wala silang appetite. O kaya, yung mga iba naman, may makakain sila but they have no time to eat because of their busyness in what they do. Nalilipasan ng gutom at maraming ginagawa. There is no time to eat. Magluluto si nanay pero i-ignore yung pagkain na hinanda ng magulang sapagkat wala silang oras, nagmamadali lagi sapagkat may pagkain naman pero wala silang oras para kumain. May mga tao naman na nagugutom but eat the wrong kind of food. Kumakain sila pero they eat the wrong kind of food. Marami sa atin ang ganyan. Kumakain tayo ng hindi healthy na pagkain. O kaya marami tayong kinakain na junk food. So when the real food comes before us, wala na tayong gana sapagkat isip natin, busog na tayo, kaya yung kinakain natin hindi masustansya. Kaya ang nangyayari, naloloko tuloy yung ating pong mga pangangatawan because we eat the wrong kind of food. People with food, yung iba naman, gustong kumain pero meron silang food intake problem. Gustong kumain pero pagka kumain sila, may nangyayari sa kanila. Halimbawa, yung dyspepsia o kaya indigestion. Kumain sila pero hindi natutunawan. Maaring nagmamadali sila, hindi ginunguya. Alam niyo ba yung saliva? Nakakatulong po yan para tunawin po, para pagdating sa tiyan ay hindi na masyadong magtatrabaho yung tiyan mo. Para sa ganun ay dito pa lamang ay tunaw na. Yung mga iba, mali yung kanilang pagkain, kaya meron silang tinatawag na indigestion. O kaya naman, nakakatawa mong sabihin, yung mga iba naman madalas magkaroon ng diarrhea. Yung loose yung kanilang inilalabas. So hindi rin maganda yun. Yung iba naman may GERD, yung gastroesophageal, dahan-dahan ako sapagkat hindi naman ako doktor. Gastroesophageal reflux, ano yung disease, tama? Ibig sabihin, ibang pagka kumain sila, yung nagkakaroon sila ng hyperacidity at pagkatapos ay nilalabas nila yung kanilang kinakain at nagdudulot ng heartburn. Mahirap din naman yun. So nagkakaroon po ng problema pagka sila'y kumakain. And now, as you notice, I'm talking about first the physical aspect of what we are trying to discuss here. Pero halimbawa, mga kapatid, pagka pinag-usapan po natin yung Word of God, yung spiritual food, wala pong problemang ganito like that of physical. Yung spirit part of man
hindi po siya vulnerable to problems like that of the physical. Wala pong infection, wala pong GERD, wala pong hyperacidity or food poisoning that can ever happen. Neither is there scarcity of spiritual food. Wala pong pagkukulang sa spiritual food. Mga kapatid, there's plenty and it is always available for everyone. Yung spiritual food, you don't have to work for it. It is available. Mag-avail ka lang sa spiritual food, hindi ka tulad ng pagkain. Magtatrabaho ka, magbabanat ka ng buto, para ikaw ay makakain lang. Pero sa spiritual food, it is available. There's plenty, and it's available for everyone. Katulad ngayon mga kapatid, nagpunta tayo rito, hindi naman tayo nagluto, hindi naman tayo nagtrabaho. Nagpunta lang tayo rito at umupo sa hapagkainan ng Panginoon at tayo kakain at walang kulang. Masagana po ang pagkain spiritual. Masagana po sapagkat nasa tahanan po natin. It's over the internet. It's in the church. Pagdating mo sa church, hindi ba, nandyan yung preaching, nandyan yung Sunday school, nandyan yung house church, nandyan yung prayer meeting. Masagana po ang spiritual food. Available po. Kaya lang kung minsan nasasayang sapagkat hindi natin binibigyan ng pansin ang spiritual food na gustong ng Panginoon na kainin natin upang sa ganun ay lumakas tayo, upang sa ganun pagkamalakas tayo ay malinaw yung ating spiritual mind at makapaglilingkod tayo sa Panginoon. It is in public places, nasa schools, nasa hospitals, nasa hotels. Yung mga hotel natin, may mga Bible doon. Sa schools natin, binabasa. Sa public places, nando doon ang banal na kasulatan. Sa mga billboards natin, nando doon nakalathala at walang nagbabawal. Masagana po ang spiritual na pagkain para po sa mga Filipino. It's everywhere. Kaya nga, wala tayong dahilan para magutom tayo spiritually. Hindi ba yung mga bata, anak, sobra na yung kinain mo, magtira ka naman. Di ba? O kaya, anak, kumain ka, maraming nagugutom, maraming walang pagkain. Pero po sa banal na kasulatan po mga kapatid, walang magbabawal sa atin, pwede kang kumain ng kumain at walang indigestion, walang impatso, walang diarrhea, walang problema ng GERD. At pagkatapos mga kapatid, yung salita po ng Panginoon ay nandiyan lang at hindi ka pwedeng magutom spiritually. Ito yung mga dahilan kung bakit hindi tayo nag-avail much of our spiritual food. Unang-una po sa lahat, no? Reasons why we don't take much of it. Una sa lahat, we are not hungry enough. We are not hungry enough of our spiritual food. Why? Because we have been so much off the world. Nabubusog tayo sa ibinibigay ng mundo, kaya pagdating sa spiritual food, parang wala na tayong ganang kumain sa ating pong salita ng ating Panginoon. We have been eating the wrong kind of food, katulad ng junk food, katulad ng chichirya. Pagka binigay mo sa bata yan, pagdating ng hapunan o kaya ng tanghalian, nagluto ng real food, hindi na makakain. Bakit? Kasi kinain niya na yung wrong kind of food. Sa spiritual food, maraming Kristiyano they are not hungry enough of the Word of God because they have been feeding on the wrong kind of food, yung the junk of the world. Forgive me for saying this. Busog tayo sa social media, busog tayo sa mga nakikita natin sa mundo, sa entertainment, busog tayo sa pamamasyal, busog tayo sa mga sweldo natin, busog tayo sa mga possessions natin. Kaya nga pagdating sa spiritual food, we are not even hungry. We don't have time to open our hearts to feed our souls. Kaya gutom tayo. We are not hungry enough pagdating sa salita po ng Panginoon. Kaya pagka nafe-feed tayo ng wrong kind of food, may mga pagkakataon na nadideconstruct tuloy yung ating pananampalataya. Maraming mga Kristiyanong ganyan, nagsimula silang bata,
They memorize verses from the Bible. They sing gospel songs. And when they go out in the world, iba na yung pinakain nila. And sad to say, mas pinaniwalaan nila yung mga naririnig nila, yung nakikita nila because it feels good and it comes from people that they look up to, like professionals, like doctors of education and all that. Kaya pagdating po sa spiritual food, wala na silang ganang kumain. At lahat ng mga napag-aralan nila ng bata sila, some of them are being questioned now. Talaga ba? Totoo ba? And they don't appreciate the spiritual food anymore because of that. Christians are not hungry enough. That's why they don't take much of the spiritual food. Pangalawang dahilan kung bakit we don't take much of our spiritual food because we don't think we really need it. Akala natin talagang hindi natin kailangan ng spiritual food. You remember, ikaw ay physical and spiritual. Sana yung the way you take care of your physical aspect, sana ganun din po yung pag-aalaga po natin sa spiritual na aspeto ng buhay po natin, mga kapatid. Akala natin kailangan natin ng almusal, kailangan natin ng lunch, kailangan natin ng hapon, and in between, meron pa tayong merienda, at bago matulog, meron pang midnight snack, at kung hindi pa tayo kontento, lalabas tayo, pupunta tayo 7-Eleven, kakain tayo. That is how we think we take care of our bodies, our physical aspects. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, parang hindi natin kailangan. Kaya we have no use of the Word of God. Parang nandyan lang, nakatabi. Hindi ba pag halimbawa, kuminsan maraming pagkain sa ref, hindi pinapansin. Sa pagkakala nila, hindi nila kailangan. May mga pagkain na tira sa mesa, hanggang mauunahan na naman ng pagkapanis, hindi kinain sapagkat akala nila, hindi na nila kailangan. Ganon po yung Kristiyano. They think of the Word of God that they do not really need the Word of God in their life. Pangatlong dahilan kung bakit we don't take much of our spiritual food, it's because it's not our favorite food. Hindi natin paborito ang Bible. Hindi natin paborito yung spiritual food natin. Bakit? Yung favorite mo dapat masarap. Tama, kapatid? Dapat ito ay nakakabusog. Tama? Yun ang isip natin. But the Bible, we don't take much of it because we think it's not our favorite food. Hindi natin paborito ang salita ng Diyos. Bakit? It does not taste good. Para sa atin, parang hindi tama ang panlasa ng Bible. It's bitter. Pero nakalimutan mo, sweet din. Ang banal na kasulatan, ang sabi ng Bible, it's bitter and sweet. Tama? It tastes like honey. Bitter pagka nasasaktan kasi tayo. Mapait pagka halimbawa nare-rebuke tayo. Mapait pagka halimbawa natatouch yung ego natin. Sino ka ba para pagsabihan ako? Mas mataas ang pinag-aralan ko sa'yo. Mas mayaman ako sa'yo. Sino ka ba, pastor? Ano bang natapos mo? Seminary lang ang natapos mo. Kaya kung minsan pagka ito ay sinasabi ng pastor from the pulpit, parang mapait sa atin, masakit. Di ba? Masakit yung dating ng salita ng Diyos. Kaya it's not really our favorite food. Because we don't like the bitter taste of it. Kaya madalas, we'd rather take anything but the Word of God. Give me entertainment, but not the Word of God. Give me comedy, but not the Word of God. Give me like music, beautiful, but not the Word of God. Kasi it's not our favorite food, really. We'd rather take anything but the Word of God. We don't like the medicine, like taste of it because it's really medicine for the soul. Ayaw natin yung mapait, pero it's really medicine for the soul. Ito'y gamot, mga kapatid. I know I'm getting ahead of myself sapagkat next week pa sana ito, next Sunday pa sana, pero gusto kong ibigay lang sa yung Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Anong sabi niyan? Proverbs chapter 4, verse 20 to 22. Anong sabi ng Bible? My son, attend to my words. Sabi niya, bigyan mo ng pansin ang aking mga salita. Incline thine ear. Ihilig mo ang iyong pandinig sa aking mga sinasabi. Sabi niya, let them not depart from thine eyes. Huwag mong ilalayo ito sa iyong mga mata, sa iyong pambasa.
Keep them in the midst of thine heart. Itago mo ito sa iyong puso. Sabi niya, verse 22, for they are life unto those that find them. You want life? Find it in your spiritual food. As your physical food gives life. Pagka hindi ka kumain na matagal, mamamatay ka. Pagkain ang sagot para mabuhay ka, manatili kang mabuhay. Ang salita ng Diyos, ito po ay hindi lang gamot sa mga karamdaman nating spiritual, kundi po ito buhay. Sino man makatatagpo nito ay magkakaroon siya ng buhay and health. You see that? For they are life unto those that find them and health to all their flesh. Ito po ay gamot. Ito po'y kalusugan, mga kapatid. Ang salita po ng Panginoon Diyos ay hindi lang pagkain, kundi ito'y kalusugan natin. Tama, kapatid? O, itest mo sandali. Mag-pause ka sandali. Itest mo ang sarili mo. Yung naririnig mo ba ngayon ay paborito mo ba o ito'y mapait sa'yo? Sana ang sagot mo ay, okay lang, Pastor, give it to me. Kailangan ko ng spiritual food. Gutom ako sa spiritual food. Kailangan kong lumakas. Kailangan kong ma-inspire. Kailangan ko ng courage. Kailangan ko ng peace. Kailangan ko ng joy. Then, if that is your need, you need the Word of God. No other than the Word of God this morning. Are you tired? You need the Word of God. Are you anxious? You need the Word of God. Are you in panic? You need the Word of God. Are you on the verge of being depressed? You need the Word of God. Mga kapatid, the Word of God is so powerful that it can reply or it can give or it can correct anything that is needed to be corrected in our lives. Siguro mga 4 years ago, I gave this illustration already. Yung, ano ba yun, yung anorexia nervosa, no? Ito po ay disease, no? Karamihan mga babae ang merong sakit po nito na ginugutom nila yung kanilang sarili. Alright? Sapagkat akala nila ay mataba sila. Yung bang sumosobra yung pagda-diet nila sapagkat dito sa utak nila, ang akala nila mga overweight sila. You remember Karen Carpenter? Ito po yung kinamatay ni Karen Carpenter. Psychological problem po ito. Okay? Ano po ito mga simptomas ng sakit na anorexia nervosa? Alright? Una sa lahat, yung may sakit na ganito, kakain ng marami. Pero pagka sila'y kumain ng marami, iniisip nilang tataba sila. Ang gagawin nila ay ilalabas sila. Vomiting, no? To eliminate the food that they have taken. O, ganun yun, sa isip nila. Secondly, ang isang simptomas pa niyan, yung hyperactivity or excessive exercise to prove oneself competent and healthy. Wala na nga silang kinain, pero gusto pa nilang mag-exercise. Dagdagan pa nila yung kanilang exercise. O kaya yung pag-gym nila, jogging sila, magpapapawis sila, to prove meron silang gustong patunayan na competent sila and healthy. Third sign of this is yung bang depression. Yung bang they don't have the ability to deal with issues in life. Madali silang lumungkot, madali silang ma-depress. And then fourthly, yung social isolation. Lumalayo sila sa society fearing of getting too close pagka baka malaman nila yung kanilang tunay na sitwasyon sa buhay, no? Yung bang they fear that they might find out your true condition. Kaya lumalayo sila. So, ang daming complication ito pagka meron kang ganung sakit. Ang pinanggalingan lang ito, pagkain. Yung orientation mo sa pagkain, yung magagawa ng pagkain sa'yo, sapagkat mali ang orientation mo, kaya ito'y nagmumultiply sa maraming mga issues. Pero ang pinakamalaking problema ng may sakit na ganito, is when everybody sees their problem and they still think they're okay. Yung pinakamatinding problema, alam ng marami na may problema siya, pero sinasabi lang, okay lang ako. It sounds like many Christians. Amen, mga kapatid? Nakikita ng pastor mo, hindi ka okay. Pero sinasabi, okay lang ako, pastor. Nakikita ng pastor na nabubuhay ka ng hindi tama, pero sinasabi mo, okay lang ako, pastor.
Ikaw na lang yung nakakakita o nag-isip na hindi ka okay. Pero ang lahat ng nakapaligid sa'yo, alam nilang hindi ka okay sa iyong spiritual condition, but you still deny it and say, you're just okay. You're not okay. Kaya yung pelikulang, it's okay not to be okay, huwag kayong maniwala doon, mga kapatid. When you're not okay, you're not okay. Kaya nga, nabanggit ko dito, itong sakit na ito, you remember, I gave this, si John MacArthur made an analogy to this. Ano yung analogy ni John MacArthur? Yung, kung merong physical na anorexia nervosa, merong spiritual. At ito yung spiritual malnutrition. Malusog tayo, pero ang totoo niyan, malnourished tayo sa spiritual na kalagayan. Ang sabi niya ganito, number 1, spiritual malnutrition is characterized by occasional overdoses of exposure to the Word of God, the truth of which is generally eliminated without the benefit of any application or nourishment. I know, that's a mouthful, hindi mo kaya. Pero itong ibig lang sabihin yan. Yung spiritual malnutrition daw, yung mga overdosage and exposure to the Word of God. Pero yung tinatanggap mo, ini-eliminate mo yung benefit o yung application ng nourishment. Sunday after Sunday, mga kapatid, we are exposed to the Word of God. Tama, mga kapatid? Sunday after Sunday, meron tayong discipleship hour. Tama, mga kapatid? Pero, ang ginagawa ng spiritual malnutrition, dapat ito ay ina-apply at tinatanggap natin sa ating mga buhay to bring transformation. Pero ang ginagawa ng karamihan, isinusukan natin yung katotohanan yun, kaya malnourished pa rin tayo. Narinig mo na pero ayaw mong kainin. O kaya kung narinig mo at kinain mo, isinusuka mo sapagkat hindi angkop sa iyong lifestyle. You are spiritually malnourished when you vomit the truth from your life. Isipin mo, mga kapatid, year after year, we are being fed. Overdose na nga tayo sa salita ng Diyos. Tama, mga kapatid? We are well fed. Ang dami nang itinuro sa atin. Pero time and time again, we vomit those truth and do not apply it. That's why the result is we are not transformed to Christ-likeness. Hanggang ngayon, ang layo natin sa wangis ni Kristo sapagkat yung mga katotohanan ay ayaw natin. Alright? Hindi ako may sabi niyan. Si John MacArthur, magalit kayo kay John MacArthur. Pinapaliwanag ko lang. Ina-expand ko lang yung sinabi niya. Number 2, ang sabi niya, spiritual malnutrition is characterized by hyperactivity, where church activity replaces true spiritual growth. Listen, okay? Hyperactivity, katulad ng physical nervosa, ibang exercise sila. Para sa ganun ay sabihin lang, okay lang sila. Meron din palang ganito sa spiritual. Nilulunod nilang kalang sarili sa mga ministries. Hyperactive sila sa ministries. Pero mga kapatid, kahit sila ay involved sa napakaraming mga activities, ito ang pampalit nila sa kanilang tunay na spiritual growth. Kunyari, naglilingkod sa Panginoon pero hindi talaga spiritually growing. Marami tayong ganyan. Simba ng simba, may mga ministry, awit sa choir, tugtog sa tuturo sa mga bata. Wala akong pinatatamaan dito, mga kapatid. Kasi ikaw naman ang nakakalam ng sarili mo. Di ba? Sana, mga kapatid, yung mga ministries natin, hindi pampalit yan sa tunay na spiritual growth na hinahanap ng Diyos sa atin. Amen po, mga kapatid? Pinapractice mo yung talent mo, pero hindi ka lumalago. Ganon ka pa rin. Dapat sana yung ating pong spiritual o kaya yung ating pong activity sa church, dapat ito yung nagdadala sa atin na magmamature tayo lagi sa ating relationship sa Panginoon. Amen? Kasi alam mo, yung heavily involved ka sa ministry, panlabas lang talaga yun Tama, mga kapatid? Panlabas lang yun. Pero pagka nag-iisa ka na, are you growing spiritually? Tama? Binibigyan mo ba ng pansin talaga yung paglago mo sa spiritual life mo? Kaya hindi natin dapat gawing praise the Lord na tayo ay nasa ministry. Don't get me wrong. I thank God because many of you are involved in the ministry. Amen, mga kapatid? Don't get me wrong. Every Sunday you are here. That's a spiritual activity.
church attendance. Pero sana mga kapatid, pagka nag-iisa na lang tayo, i-assess natin yung mga sarili natin. Dapat lumalago rin tayo sa ating spiritual relationship sa ating Panginoon. Dapat nagiging mas malapit tayo sa Panginoon. Hindi yung parang cultural Christianity. Pagka Sunday, okay tayo. Pero Monday to Saturday, walang nakakaalam na tayo ay mga Kristiyano pala, mga kapatid. Pati mga sarili natin, nagdududa na nga tayo kung minsan ako pa ba ay Kristiyano? Ako pa ba ay anak ng Diyos? Sapagkat ang magme-measure niyan yung mga ginagawa mo at saka involvement mo. Kung anong pinapakain mo sa kaluluwa mo, yun ang mag-determine sa'yo kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pangatlo, ang sabi ni John MacArthur, it is also characterized by spiritual depression. Meron palang spiritual depression. Papaano yun? Ang sabi niya, because there's no victory over sin. Walang tagumpay sa kasalanan. Pagka nandiyan ang tukso, lagi kang natatalo. Kaya, ang nangyayari dyan, malungkot ka spiritually. Sapagkat wala kang victory. Wala kang victory sa mga tungkulin mo. Wala kang victory sa mga vows mo. Wala kang victory pagka si temptation nandyan. Kaya pagdating ng panahon, pagka nagpunta ka sa simbahan, malungkot ka. Bakit? Wala kasing victory nangyari sa buhay mo from Monday to Saturday. Kaya pagdating ng Sunday, malungkot ka. Hindi ka makakanta. Spiritually depressed ka. Hindi ka maka-amen sa preaching. Hindi ka makangiti. Hindi ka makabati sa ibang mga mananampalataya because you are spiritually depressed and you would like to isolate yourself. Don't come to me. Please, depart. Don't come to me. I don't want any association. I don't want any fellowship. Why? Because you are spiritually depressed. Tapos, pang-apat ang sabi niya, and by spiritual isolation, because such a person flees intimate fellowship with believers lest they be exposed. May mga Kristiyano ganyan. Ayaw nilang maging bahagi ng church. Listen. Ayaw nila ng commitment because they don't want to be exposed. Wala silang kaibigan sa church. Wala silang ka-fellowship sa church. Kung sila pasimba-simba lang, pero wala silang commitment sa church membership, it's because ayaw nilang ma-expose yung tunay na kalagayan nila kay Kristo. Hindi ba malungkot yan mga kapatid? Amen? Now, when you go to the doctor and na-diagnose ka na meron kang ganito, yung malnutrition, ang sasabihin lang sa'yo ng doktor, magsusulat lang siya ng ganyan, prescription, at babasahin mo. Ang prescription niya, eat. Kumain ka lang. Tama? Yung mga nagugutom, kain lang ang prescription. Amen, mga kapatid? Kain lang ng tama. Tama? Yun ang spiritual prescription. Just eat. Just feed your soul. Your spiritual life. Tanong ko mga kapatid, how is your spiritual nutrition this morning? Kumusta po yung spiritual nutrition ninyo? Kumakain po ba kayo ng tama? O hindi kayo sumasagot, ibig sabihin hindi kayo kumakain ng tama. Tama ba yung kinakain yung pagkain? How is your spiritual nutrition this morning? Sabi ko na hihiyain na naman tayo. Walang shaming dito mga kapatid, di ba? Kinukumusta ka lang kayo. Kumusta na po yung spiritual nutrition nyo ngayong umagang ito? I hope you are not hungry and I hope you are well-fed spiritually. Amen? Don't be hungry anymore. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag ka na sanang magutom pa. Bibigyan ko kayo ng practical tips para hindi ka na magutom and then I will close my mouth. I will shut up. Narito po yung practical tips to never get hungry again spiritually. Alright? Number 1, take a bite every day. Ibig sabihin, kumain ka. When you say take a bite, alright, idiom yun, kumain ka. Pero kaya nga bite, konti lang. In the morning, take a bite.
Spiritually, anong ibig sabihin? Mag-devotion ka po. 15 minutes. That is taking a bite spiritually. Maraming devotional guide yan. If you want, bumisita ka sa morning gleanings. Doon sa page ko po, meron pong mga short devotions doon. Yung mga iba sa inyo, hindi nga alam na meron akong ganun eh. Kung saan kayo nagpupunta. Tapos, si Soriano pa yung napuntahan ninyo. Si Kibuloy pa yung napakinggan ninyo. Take a bite every day. May mga devotional apps sa inyong mga cellphones. Alright? Kung minsan verse lang, di ba? Tapos ipapaliwanag. Just take a bite every day para hindi ka magutom. So that you can start your day fresh. You can start your day strong. Kasi nakakain ka. Araw-araw, paggising mo, naghihintay ang dulang ng Panginoon. Huwag mo siyang lalampasan. Umupo ka at enjoy mo muna yung inihaing pagkain ng Diyos sa iyo. Take a bite every day. Pangalawa, and then after that, begin to take a full meal. Usually, that happens lunchtime. Tama, mga kapatid, or dinner. Take a full meal. Gusto pa natin, meron pang course, diba? At salad muna, no? Pagkatapos ay meron pang soup, tama? Pagkatapos yung main course, no? Yung main course, yung piniritong talangka. Alright. Hindi main course yun. Yeah? Diba sa atin, gusto natin steak. Wow, tama mga kapatid? Anong paborito niyong klaseng steak? Ha? Alam niyo ba ibig sabihin ng steak? Tama? Ako, ang paboritong steak, yung rib eye. Yung rib eye kasi, maraming mga marblings, di ba? May mga taba-taba yun. Tumutulong mo pag kumakain. Masarap, tama? Full meal. When you say full meal, nakakabusog, nakakasatisfy. Amen, mga kapatid? Pero mahal yun, tama, mga kapatid? Kung hindi ka man makapunta sa restaurant, kumain ka sa bahay mo, full meal. Yung niluto ni nanay, walang kasing sarap ang luto ni nanay. Pumalakpak siya, amen. Alam niya, di ba? Take a full meal. Alright, what do I mean? Take a full meal, hindi lang yung devotion, huwag kang manatili doon sa spiritual food ng kadi-devotion mo. Study a subject in the Bible. Marami tayong mga lessons dyan. You can go to pages of like faith, katulad nating mananampalataya o pananampalataya, yung pwede ninyong puntahang mga website o kaya pages sa Facebook. Study a subject every 2 weeks. Every 2 weeks, meron kang isang subject like, where did the Bible come from? That's a full meal. Alam niyo ba kung saan nang galing ang Bible? Alam ko po, sa recto po nang galing ang Bible. Bakit meron tayong Bible at bakit ina-appreciate natin ang Bible? Saan nang galing yung Bible? Pag-aralan mo kung saan galing ang Bible or the benefits of studying the Bible. Pag-aralan mo kung sino ang Diyos. Pag-aralan mo yung Trinity. And so on and so forth. Full meal. That's the way to feed your spiritual life. Hindi lang devotion, hindi lang, can you imagine kung halimbawa ay kumakain ka lang spiritually every Sunday? What's that? Pwede bang kumain ng isang tao na isang beses isang linggo? Marami sa inyo ang ganun. Tapos nakadepende pa kung gusto mo pa o kung gusto mo o hindi yung ihahain ng pastor sa'yo. So kung halimbawa, hindi ka nakadepende dun sa sermon during Sundays, take a bite and then begin to take a full meal. And then, mga kapatid, para hindi ka magutom once in a while, o kaya at times, o kaya regularly, within the day, take a snack. Hindi ba nagmimerienda tayo, mga kapatid? Ha? Ano yung snack natin? A verse at some point of the day. Nagbabiyahe ka. Pagkatapos di ba? Na traffic. Open your Bible, take a verse. Magmerienda ka ng salita ng Diyos.
Di ba pag nagugutom tayo, meron tayong baong Skyflakes. Tama? Meron tayong baong tsokolate. Tama? O, yung mga diabetic Skyflakes. Tama? Pero yung walang problema, tsokolate. Para may merienda ka. Sa spiritual life, meron ding merienda. Hindi ba kasi nagkikrave ka ng salita ng Diyos? Gusto mong matikman uli yung salita ng Diyos? E di buksan mo yung Bible mo, yung app mo, sa phone mo. Magbasa ka sandali doon. Maraming Bible app. Mag-memorize ka. Taking your snack, nakatutulong po yan sa spiritual life natin. Pero yung snack natin, ano yung snack natin? Tell me, ano yung paborito snack natin? Social media. Amen? Ang iba sa inyo, ang full meal ninyo, alam niyo? Gaming online. Yun ang full meal ninyo. Kaya maring busog yung mga mata ninyo. Pero yung mga spiritual life ninyo ay gutom sa harapan ng Panginoon. Lalagyan mo ng lugar lang. Di ba? Ididisiplina mo lang, hindi ko sinasabing mali ang mag-gaming. Pero ilagay mo sa tamang panahon. And when it's time to quit, quit already. Stop already. Konti lang ito, Pastor. Mula alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw. Tama? Kasi baka ma-misinterpret ninyo, hindi po ako laban sa mga ganyan. Entertainment yan eh. Entertain mo yung sarili mo paminsan-minsan. Pero wag sobra. Can you imagine? Kaya marami ang young people ang hindi nakakasimba pagka Sunday kasi mababalitaan mo na lang sa magulang, napuyat po, Pastor. Anong kinapuyat? Nasa internet po siya kagabi. Oh. Kaya, di ba? You're not feeding yourself well. Then, on Sundays, feast on the Word of God. Take a bite every day. Begin to take a full meal. Take your snack. Then on Sundays, feast. Fiesta dapat ang Sunday natin. Because someone else prepared it. Yung pastor nag-prepare. Yung mga teachers nyo nag-prepare. Enjoy it. Sermons, yung discipleship hour, and house church. Hindi ba parang buffet pagka Sunday, mga kapatid? Daming pagkain pagka Sunday. Pero hindi ka nagpupunta kasi akala mo hindi mo kailangan. Kailangan mo yan. Kailangan mo sa buhay yan. Amen, mga kapatid? Oh, enjoy it. May sermon, tapos may discipleship hour, tapos may house church pa. Ang iba sa inyo, mga kapatid, paubos ng pagkain, dun pa lang kayo dumarating. Diba pagka physical, maga tayo. Kasi mahuli tayo. Kasi malakas kumain si ganito. Hindi siya magtitira. Kaya gusto mo maaga ka. Sa spiritual na pagkain, mga kapatid, although hindi nauubusan, kailangan, mga kapatid, hinahapag pa lang, sumasandok pa lang, nandyan ka na, nakaabang ka na, naaamoy mo na yung spiritual food mo, at iniisip mo, mag-i-enjoy ka, ay, mabubusog ako ngayon, masasatisfy ako ngayon, magpipiesta ako sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. And then, take pleasure in applying it. Tama? Di ba ganito yan? Hindi ko alam kung ako lang ito. Hindi ba pagka tayo ay natapos ng kumain ng gustong-gusto nating pagkain? Yung bang nalalasahan pa rin natin, tama? Hindi lang sa memory natin, kung minsan pagka, gumanyan ka ba, tama? Ang salita ng Diyos dapat ganon. Pagkatapos natin kinain, nagme-meditate tayo kung anong narinig natin. We take it home. At pagkatapos iniisip natin kung ano yung sinabi dito sa pulpit, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. At ito ay, magme-meditate ka. Di ba? Lilimi-limiin mo, pagbubulay-bulayan mo. At pagkatapos ay, the final thought there is to apply it. Yung application ng salita ng Diyos ganito, yung lumakas tayo, nagkaroon tayo ng decision, at nangako tayo sa Panginoon, at tayo ay babaguhin na ba? Yun ang application ng salita ng Diyos. That's the very purpose of the Word of God. That's why we are here. We give
enough time in studying the Word of God so that when we go out, malakas ka, nagbago ka, mas mahal mo ang Panginoon, amen? Mas in love ka sa Kanyang salita, mas mahal mo yung Kanyang gawain, mas mahal mo yung kapwa mo, mas meron kang desire na maglingkod. Hindi yung nagsimba ka, paglabas mo, gutom ka pa rin. Hindi ba sabi ng mga, kumain kayo, kasalanan nyo na yung pagka hindi kayo nabusog. Tama? Tapos may nagpunta ka sa pistahan, ang daming pagkain. Pero paglabas mo, sasabihin mo, gutom ako. Kanino kasalanan yun? Kasalanan mo yun kasi may pagkain, hindi ka pa kumain. Kaya minsan tayo ganun. Nandito tayo para kumain, spiritual food, tama? Pero paglabas mo, gutom ka pa rin. At ngayon, maghahanap ka pa ng ibang pagkain. Mali pa yung kakainin mo. Kanino kasalanan niya? Kasalanan mo yun sapagkat ayaw mong kumain ng tama. Closing illustration, and I'll quit. Siguro nakita nyo na ito sa Facebook. Doon sa Gaza Strip, kung saan nangyayaring gera doon. Merong nagkukumpulang mga bata, nilapitan ng reporter. Why are you crying? Why are you crying? Sabi ng bata, umiyak siya. Sabi niya, we are crying because we are cold and we are hungry. Kakayak, nakakabasag ng puso. Nung nakita ko yan, binalik-balikan ko, naiiyak ako. Sabi niya, I'm cold and hungry. My sister is cold and hungry. We don't have clothes, we don't have food. We are hungry. Alam niyo mga kapatid, sa spiritual na kalagayan, ngayon lang, kung magsasalita lang yung spiritual na bahagi ng buhay mo, your spiritual life is crying right now because the truth is, hindi ka lang nilalamig, kundi gutom ka pa. Pakinggan mo naman yung spirit life mo, mga kapatid. Amen? Don't get hungry anymore. If you're full, there's plenty to take. Sana wag na kayong magutom spiritually. At sana hanapin ninyo yung kusina ng Panginoon. Doon ka sumandok. At pagka yun ang kinain natin, mabubusog tayong talaga sa spiritual life natin. Para hindi tayo naghahanap sa mundo. Para hindi tayo naghahanap sa mga ibang mga tao. Sa Panginoon ka. Sapagkat yung kanyang dulang ay masagana. Magpiesta ka doon at hindi ka na magugutom kailanman. Don't be hungry anymore. Eat your full and there's plenty to take. Para sa ating mga bisita, alam niyo ba yung spiritual food, yung bread of life, is the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, pagka kinain mo ito, pagka tinanggap mo ito, hindi ka na muling magugutom. Ang ibig sabihin nun, hindi mo na hahanapin yung kasagutan sa kaluluwa mo pagka natagpuan mo si Kristo. Sa mga bisita natin, huwag kayong aalis dito na hindi nyo tinanggap yung tinapay ng buhay, and that is the Lord Jesus Christ. Mamaya, pag may lumapit sa inyo, sumama kayo, ipapaliwanag nila kung paano kayo maliligtas. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.